Mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa channel natin. Sa video ito mga boss, andito tayo ngayon sa garahe ng Team Silverchair and meron akong ipapakita sa inyong mga bossing na nirestore nila and at the same time mga boss, ihatid na rin natin sa Sukat, Muntinlupa. Bali, panoorin nyo muna mga bossing yung mismong itsura niya nung una, then pagkatapos niya na may restore mga boss. Ito po pala yung video nung kinuha namin siya sa Sukat, Muntinlupa mga boss. Panoorin nyo muna. Nandito po tayo ngayon sa Sukat, Muntinlupa City, Metro Manila mga boss. Bali itong unit na to mga boss, yung istorya pala niya is pinagawa po siya sa shop. Hindi po natin kung saang talyer. Then pina-overhaul daw nung may-ari. Then sabi nung may-ari mga bossing, hindi daw nila naintindi at may namatay daw na kamag-anak nila mga bossing. And ngayon nung tinurn over sa kanila yung unit dito sa garahe na to, hindi daw nila alam kung ano yung naging istorya kung bakit napabayaan nung shop na pinagdala nito. Kasi tong unit na to is may sentimental value sa magulang nung nagpapagawa mga boss. Bali itong unit nung tinurn over, ang daming kulang mga bossing. Meron siyang transmission, ang problema wala po siyang makina din. Yung salamin niya, wala rin po mga boss. And sa video ito mga boss, i-restore natin to, then lalagyan ng makina. Ganyan pa rin po yung forma niya mga boss. Meron lang tayong mga papalitan. Papakita ko sa inyo kapag nandun na sa talyer mga boss. Bali, ito po pala yung makina niya mga boss. Ayan o. Wala po siyang makina. Bali, nung tinurn over siya dito sa garahe, wala daw po siyang makina. Hindi naman din po alam ng may-ari kung ano at sino yung mismong gumawa nito. Kaya, ayan. Dismayado yung may-ari mga boss. Bali, ang gagawin dito, lalagyan natin ng makina na 4K at ibabalik natin yung alindog ng unit na to. And sa part nga na to mga bossing, inaantay na rin natin yung mismong self-loading na pagkakargahan nito. Ayan, ang daming tauhan ni Ate Iset. Ayan, yung naka-white po mga boss. Bali, ang gagawin dyan, i-restore. Ayan nga. Papalitan siya ng mags, lalagyan ng makina, upholstery, buffing, under chassis paint, tsaka engine bay, pipinturahan. Then, lalagyan ng mga ilaw. Ayan po mga boss. Buti na lang mga bossing, hindi kagaya to nung pinikap natin sa Paco, Manila na nakastack up ang gulong. Ito naman po is naikot naman lahat ng galong mga boss. Bali yan na nga mga bossing, inaangat na po siya sa self-load. And kung mapapansin ninyo, yung plaka po na yan is wala na rin pong papel yan mga boss kasi hindi na alam nung mismong may-ari kung saan itinabi ng kanyang magulang yung papel at saka yung rehistro nitong unit na to. Bali, pagagandahin lang natin, bubuhayin natin yung kanyang dating itsura mga boss. Bali, papalitan ng mags, papalitan ng makina na may plate number ng kasama mga boss. Ayan po yung ilalagay natin dyan. Bubuhayin natin siya. Kung ano po yung dati niyang ganda, ibabalik po natin. Bali, itong unit na to mga bossing, kung hindi ako nagkakamali, yaring Laguna siya mga boss. Kasi yung napansin ko dito sa unit na to mga boss, kasi puro mga yung kantuhan niya bilugan. And halos lahat naman ng mga ganong yari ng owner type Jeep is yaring bin yan. Ayan, katulad na lang yung bumper. Ayan o, makikita nyo, bilugan po siya mga boss. Ayan yung kanto niya. O yung pinaka labi mga boss. Then yung flaring, ayan, bilugan din po. Tsaka yung forma ng owner, makikita mong hindi yari sa Imus. And then nga mga boss, pagkatapos may sampa, dediretso na sila sa atin sa Alapan, Imus, Cavite. Para ibaba din tong unit na to. Bali, ito palang tropang to, ayun yung lagi naming nakokontak kapag nandito kami sa Maynila. Kumbaga, sila na yung suki namin mga bossing. Ayan po. And nandito na nga tayo mga boss sa ating pinaka-drop off. Ayan po. And fast forward na nga natin yung video mga boss para dire-diretso na yung video ng vlog na to mga bossing. Ayan. Bali, pababa na siya sa flatbed. Ayan po. And ayun nga mga bossing, fast forward natin, hindi na natin nasubaybayan yung bawat video ng pagre-restore sa kanya. And ngayon mga boss, ito na siya. Ihatid na ulit natin siya na natakbo mga boss sa lugar nila sa Sukat, Muntinlupa. Ito mga boss, panoorin nyo. And ito na nga mga boss, ready na siyang i-deliver. Quick review lang natin siya, sobrang dami at sobrang laki ng iginanda ng unit na to.
Ayan mga boss, yung bumper nilagyan natin ng bull bar para talagang bumagay sa kanya kasi off-road style. At barakong barako yung forma ng unit na to. And ayan nga mga boss, sa ilaw ginamitan natin siya ng LED boss na headlight. Ayan, may kasama na rin pong signal light yon. And sa mags and tires, bago rin po. Then dito naman tayo sa makina. Bali, ang napakabit po pala na makina dito is Toyota 4K engine. 4-speed na manual lang transmission. Ayan, napakalinis lang ng engine bay. Ayan yung harness, yung fuse box, yung radiator. Then may extrang pan para sa radiator. Ayan, malinis na malinis lang tingnan. And yung battery pala mga boss is 2SM yung ginamit. Ayan po. Sobrang kinis ng engine. And lipat naman tayo dito sa labas mga boss. Ayan, may sticker na Miller. Then ayan yung dating hood niya mga boss. Pinakinis lang natin. Tapos naka double wiper, stainless na rin yung wiper arm. Then yung kanyang visor, may nanay pasing na sticker. Tapos ayan, Silvestre yung nakalagay sa gilid or sa sidings mga boss. Ito naman yung kanyang interior mga bossing. Ayan, sobrang ganda ng ginanda ng interior. And ito yung kanyang passenger side. Sa gauge naman mga boss, kompleto yan. Lahat po nagana. Speedometer gauge, temperature gauge, oil gauge, fuel gauge at ampere gauge. Lahat po yan mga boss is accurate at gumagana. Ayan, then ayan, naka handbrake. Yung kanyang console box is kahoy mga boss, masilyado. Same ng back seat niya. And punta naman tayo dito sa likod mga boss. Sa likod mga boss, sikip na sa 3 tao yan. And kung sa 3 tao mga boss, talagang matutulig sa sounds nito. Ayan, bali naka sound system na pala to. And ayan yung kanyang top load. Tapos yung trapal sa gilid mga boss natatanggal. Mamaya papakita ko sa inyo yung loob nito. Bali sa likod niya mga boss is natatanggal po or nabubuksan yung pinakapinto niya sa likod. Ayan, buksan natin. Ayan po mga boss. Bali ito po yung likod niya mga boss. Ayan, bali against the light lang. Medyo nakakasilaw. Then ayan yung kanyang mismong interior. Tapos ayan yung plate number DPG 509. Ayan, napakaganda. Ayan yung kanyang ampli. Bali simple lang yung sound setup nito mga bossing, pero napakalakas na rin tumunog. Ika nga mga boss, pwede na panabay sa talagang dagundungan. Ayan po. Bali, ayan yung kanyang side view sa likod. Then, dito naman tayo sa driver side mga boss. Ayan yung pinto mga boss. Meron na ring cover. Then, ayan yung kanyang retract na side mirror mga boss. Ayan, may switch po yan. Ayan, binuksan natin. Then, inopen ulit mga boss. Gumagana po yan. And, na-adjust rin po yung mismong salamin niya. Ayan, may selector po yan. And, pagganahin natin yung kanyang mismong hazard or signal light. Ayan po mga boss. Kompleto po yan. And may selector po yan mga bossing ng left and right kung saan kayo mag-adjust ng salamin. Ayan po. And tara na nga mga boss, lalakad na tayo. Bali ito mga boss, ilalabas lang ni Boss Randy. And ako pala yung magiging driver nito papuntang Sukat, Muntinlupa mga bossing. Yan, kitang kita nyo naman yung ginanda, talagang napakaangas at napakabarakong barakot tignan na mga bossing. Bali yung concept ng unit na to mga boss is off-road style na buggy type. And then po kasi yung gusto ng may-ari, malalaki yung gulong. And yung sukat ng body niya is pang kaayusan lang. Hindi siya mahaba, hindi siya maikli. Saktong-sakto lang mga bossing, kumbaga ordinary. Bali ito nga mga boss, andito na tayo sa Vermosa. Check lang natin yung gauge. Ito naman yung gauge mga boss. Accurate naman, temperature, oil, tsaka speedometer gauge yan mga boss. Fuel gauge. Baliatid natin to ulit sa Sukat, Muntinlupa mga boss. And dito na nga mga boss, andito na tayo sa Daang Reyna. Papasok tayo ng MCX at dadaan tayo ng ayun nga, papasok tayo ng MCX tapos expressway. And sa part na to mga boss, papasok na tayo ng MCX or Muntinlupa Cavite Expressway. Dire-diretso lang naman yung takbo natin hanggang makarating tayo ng Sukat, Muntinlupa. Ayan, bali okay naman manakbo tong unit at talagang kondisyon ng makina. And
Fast forward mga boss, palabas na tayo ng Toll Plaza dito sa Sukat, Muntinlupa. And ito nga mga boss, andito na tayo ulit sa pinag-pick upan natin ng unit na to. Bali, yung nagdadrive na po pala mga boss is yung may-ari, si Ate Iset. Ayan, shoutout po kay Ate Iset. Maraming salamat po sa tiwala nyo. And lilipat naman tayo ngayon mga bossing doon sa kabilang bahay po nila. Ayan, kay Kuya Rick mga bossing. Shoutout po kay Kuya Rick. Ayan, bali andito na po tayo mga bossing. Ayan, nakagarahe na lang tayo. Bali dito pala igagarahe ni Ate Iset. And ito ay road test na ni Kuya Rick. Bali si Kuya Rick mga boss, ayun po yung may-ari ng Tamiya na huling dineliver natin dito sa Sukat, Muntinlupa. And then nga mga boss, i-test drive na ni Kuya Rick. Bali yung owner type jeep na yan is talagang may sentimental value kasi owner type jeep pa yan ng kanilang mga magulang. And ayan mga boss, nabalik na natin yung dating ganda. Natakbo na siya ulit sa kalsada. Ayan. And pagkatapos nga ng road test, pag-iikot ni Kuya Rick, ayan, iginarahe niya na ulit. Bali, bago matapos yung video ito mga bossing, nais ko po muna magpasalamat kay Ate Iset at kay Kuya Rick sa tiwalang ibinigay niya para mapaganda at mabigyang buhay muli yung kanilang owner type jeep. Bali, ayun lamang po mga boss. Dito ko na po tatapusin yung ating vlog. Sa mga nais po pala magpagawa or mag-avail ng owner type jeep, tumawag lang po kayo sa number na naka-flash dyan sa screen, and ipa-flash ko rin po yung Facebook page namin para madali nyo kaming makontak at makausap. And bago nyo lisanin yung video ito mga boss, huwag nyo kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin tungkol sa owner type jeep. Maraming salamat sa inyong lahat. See you sa next video.